10 testigo ang haharap sa pagdinig ng lower house bukas hinggil sa laganap na operasyon ng droga sa loob ng New Bilibid Prisons o NBP. Inihayag rin ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sapat na ang testimonya ng kanilang mga testigo upang sampahan ng kaso ang umano'y mga sangkot sa nasabing Bilibid drugs trade. Mula sa Department of Justice, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie. Nasa 30 mga testigo nga at resource persons yung ihaharap ng Department of Justice sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso bukas hinggil nga dito sa talamak na bentahan at paglaganap ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons. Ayon kay Secretary Aguirre, isisiwalat ng kanilang mga witness kung paano nangyayari yung paglaganap ng illegal na droga, sino-sino ang mga sangkot, ang mga nagpabaya at ang mga kumukonsinte dito. Kung pagbabasehan niya ang testimonya ng kanilang mga testigo, may sapat ng basehan upang magsampa ang DOJ ng kasong graft at paglabag sa RA 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban dito sa mga isinasangkot sa bentahan ng illegal na droga sa Bilibid. Narito yung pahayag ni Secretary Aguirre. Itong pag-implicate kanina man kay Secretary De Lima kung sino bang mga tao na involved dito sa paglaganap at drug trade sa loob ng ating mga prisons. Base lamang dun sa mga affidavit, pwede nang mag-file ng complaint and this could undergo a preliminary investigation. Kabilang nga dyan sa mga testigong haharap sa pagdinig ng lower house bukas ay itong si convicted drug dealer na si Herbert Culanco na umamin o nagsabi na siya ay nagbibigay ng 3 milyong pisong drug money buwan-buwan dito kay dating Justice Secretary Leila de Lima. Naharap din sa pagdinig bukas si NBI Deputy Director Rafael Dragos na kilalang malapit sa dating kalihim at naging OIC pa ng Bureau of Corrections. Naritong muli yung pahayag ni Secretary Vitaliano Aguirre. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary De Lima. 5 million pesos ay mismong si Secretary De Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito at may kasama po yan, another NBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito ang papatunay na Secretary De Lima ay dinalhan nila ng 5 million in 1 delivery, 2 deliveries. Nang tanungin naman kung ano ang eksaktong partisipasyon nitong si Senador Leila de Lima doon sa illegal na droga sa Bilibid, ito yung naging sagot ni Secretary Aguirre. Well, kung hindi siya direct participant, sobrang gross negligence or pinabayaan niya. Kayo na makinig. We invite you, ni-invite kayo lahat bukas. Kayo na mag-conclude sa inyong sarili. Ayon pa sa kalihim, bibigyan ng immunity ang iba dito sa mga testigo at habang yung iba naman ay isa sa ilalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan upang malaya nilang mailahad yung kanilang mga nalalaman ukol dito sa illegal na droga sa New Bilibid Prisons. Pakinggan natin muli si Secretary Aguirre. Unless si Secretary Aguirre ang magte-testify, mukhang siya na yung nagte-testify eh. Siya na yung parang witness, di ba? Ang dami na niyang mga kinikwento, ang dami na niyang sinasabi. Hindi na muna po ako pwedeng mag-comment. Iba yung soundbite. Muli naman nga pinabulaan nitong si Senador Leila de Lima yung mga aligasyon na tumanggap siya ng drug money mula dito sa mga drug lords sa Bilibid. Ang sinasabi niya ay hindi pa napapanahon sa ngayon na magsalita siya tungkol dito. Hahayaan niya munang marinig kung ano yung sasabihin nitong mga sinasabi ayon sa kanya, mga sinasabing testigo ng Department of Justice. Attorney Reggie. Roderick, aside from Senator Leila de Lima, meron pa bang mga malalaking personalidad na sangkot dito sa drugs trade sa New Bilibid Prisons? Ayon dito kay Secretary Aguirre, base doon sa kanilang investigasyon, may mga nagsasabi sa kanila na
hindi ito nagtatapos dito kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila de Lima. Ang sinasabi niya kanina, bagaman ito ay premature pa, pero may mga impormasyon sila na may mas mataas pa na mga opisyal ng nakaraang administrasyon dito kay Secretary de Lima na sinasabi rin nga na may mga na umano ay involved din o sinasangkot din dito sa operasyon ng illegal na droga sa Bilibid, kung bakit lumaganap yung bentahan at yung paggamit ng drugs dyan sa bilangguan na yan. Attorney Reggie. Roderick, itong mga pagtestigo ng 30 mga witnesses na ito, no, ano ba ang binabalak ng Department of Justice na maging resulta nitong investigasyon ng House na ito? Pinupunto ba nila na magkaroon ng findings itong committee na to na mag-file ng mga kaso laban kay Senator Leila de Lima at saka sa mga iba pang mga masasangkot na dito sa drugs trade na to? O hanggang sa in aid of legislation lang ba ang kanilang pakay dito? Actually, ang sinasabi kanina nitong si Secretary Aguirre tungkol dyan sa investigasyon sa Kamara, ito ay hiwalay doon sa ginagawa nilang case build-up para dito sa pagsasampa ng kaso dito nga sa mga isinasangkot sa illegal drugs trade sa Bilibid. Sa katunayan ng tinanong natin itong si Secretary Aguirre kanina tungkol doon sa kung sa tingin niya ba ay may sapat na silang basihan upang magsampa ng kaso laban dito sa mga isinasangkot sa illegal drugs trade. Ang sinasabi niya ay sa tingin niya doon pa lang sa mga testimonya nitong mga hawak nilang witness ay mayroon ng probable cause upang magsampa sila ng complaint, criminal complaint dito sa Department of Justice at isailalim ito sa preliminary investigation. Pero ito yung sinasabi niya, ang sinasabi pa niya is nasa isip na niya yung listahan ng mga sasampahan ng kaukulang reklamo patungkol nga dito sa paglaganap ng drugs sa Bilibid. At yan ay hiwalay doon sa magiging investigasyon ng Kongreso na sisimulan bukas. Na ang layunin naman nun ay in aid of legislation, ipapakita nila ron kung ano yung naging pagkakaiba simula nang maupo itong administrasyong Duterte at magbantay yung mga tauhan ng PNP Special Action Force doon sa Bilibid. Ipapakita nila yung pagkakaiba, yung naging pagbabago simula nung maupo itong kasalukuyang administrasyon kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Pero yan ay hindi yan mahiwalayan doon sa ginagawa nilang paghahanda para nga magsampa ng kaso doon sa mga isinasangkot dito sa illegal drugs trade sa loob ng Bilibid. Last na, Roderick, ito ba ay response ng Duterte administration sa ginagawang pagdinig sa Senado ng komite ni Senator Leila de Lima? Ito ay wala siyang binabanggit kung ito ba ay response. Ang sinasabi lang nila ito ay pagdinig para nga ipakita kung gaano talaga yung kalaganap, yung illegal na droga, yung problema ng ating bansa sa illegal na droga. Nabanggit din nga kanina ni Secretary Aguirre na dito ipapakita na 75% ng supply ng illegal drugs sa bansa ay nagmumula sa Bilibid. At yan ay nabanggit niya isa sa mga seryosong bagay, kaya nga humingi ng extension itong si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kampanya laban sa illegal na droga na original na sinasabi niya ay pwedeng maresolba, tatapusin sa loob lamang ng 3 buwan. Pero ngayon ay humihiling siya ng dagdag na hanggang 6 na buwan para nga masugpo, matapos itong problema ng bansa sa illegal na droga. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa DOJ.